Kabanata 1211. Tiningnan ng mga security guard si Regan na parang walang alam na tao ang huli. Hindi ba siya aware na boss namin si Mr. Graham? Nang makita ni Regan ang mapagpalang mga tingin ng mga gwardya, dumilim ang kanyang mukha. Anong mga snob? Si Benjamin ay ang aking manugang, at ang aking anak na babae ay nasa loob. Ako ay narito upang bisitahin siya. Kaya, mas mabuting ipaalam mo sa kanila. Walang kibo, ang gwardya ay nagsalita, wala akong pakialam kung sino ka. Na-blacklist ka ng aming ospital, kaya hindi ka nakapasok. Samantala, pinagmamasdan ni Sean ang nangyayari sa pasukan. Matapos tingnang mabuti, tinawag niya si Benjamin. Benjamin, si Regan ay gumagawa ng eksena sa pasukan ng ospital. Dapat ba natin siyang itaboy? Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Sa isang palihim na tono, sumagot siya, palayasin mo siya. Hindi ba natutunan ni Regan ang kanyang leksyon? How dare he come at gumawa ng eksena? Matapos matanggap ang mga tagubilin, sinenyasan ni Sean ang isang bodyguard upang palayasin si Regan habang si Sean ay nanatili sa likuran. Lumapit ang bodyguard at ipinasa ang mga tagubilin sa mga security guard. Dalawa agad, hinayla si Regan sa gilid ng kalsada, iniwan doon, at bumalik sa kanilang mga pwesto para bantayan ang pasukan ng ospital. Malungkot ang ekspresyon ni Regan, ngunit wala siyang magawa. May iligtas ko pa ba ang kumpanya ko kung hindi ko makikilala si Benjamin? Sabik na sabik si Regan. Nakakalungkot lang na wala siyang bagong phone number ni Erison noong mga oras na iyon. Hindi siya umalis bagkus na natili siya malapit sa ospital. Bigla niyang nakita ang isang trash truck na papunta sa lugar. Nagningning ang mga mata niya. Samantala, sa ward sa itaas, ramdam ni Erison na nanlamig ang aura ni Benjamin. Na-curious siya sa nangyari. Sino ang tumawag sa iyo? Anong problema? Wala lang. Sigurado si Benjamin na hindi makakarating si Regan sa ospital, kaya hindi niya ito binanggit kay Erisa para hindi maapektuhan ang mood nito. Nang makitang hindi siya nito sinasagot, hindi na siya nagpatuloy sa pagtatanong. Sa anumang pangyayari, hindi inaasahan ni Benjamin na magpapanggap si Regan bilang isang basurero at papasok sa ospital. Ang huli ay ganap na nakabalat kayo at hindi nakikilala. Ganon pa man, nahirapan si Regan na makapasok sa ward dahil pinigilan pa rin siya ng mga bodyguard sa pintuan. Nandito ako para maglinis ng basura. Napayuko si Regan at umaasang papasukin siya ng mga bodyguard. Maghintay ka. Napasulyap sa kanya ang bodyguard, ngunit hindi alam ng una na ang tinatawag na basurero ay si Regan in disguise. Kaya naman, pinapasok si Regan sa silid para kunin ang basurahan. Habang nasa loob ng ward, inilibot ni Regan ang kanyang tingin sa kwarto at nakitang gising na si Erisa. Masigasig niyang sinugod siya. Isa, nang marinig na may tumatawag sa kanyang pangalan, nalilitong tumingin si Erisa sa lalaking nasa pintuan. Hindi niya nakilala ang taong nakamaskara na nakasuot ng uniforme ng staff. Gayunpaman, nang marinig ni Benjamin ang boses, pinaikit niya ang kanyang mga mata at pinandilatan si Regan, na naglalakad palapit sa kanila. Lumabas ka. Bagay talaga si Regan. Siguradong marami siyang plano at ideya. Nang magtama ang mata ni Regan kay Benjamin, kinilig ang una. Ngunit nang ipaalala ni Regan sa kanyang sarili na si Erisa lang ang makakapagligtas sa kanyang negosyo, wala siyang ibang magagawa kundi ang march papasok sa kwarto. Pumunta siya sa gilid ng kama niya at tinanggal ang maskara niya. Isa, ako ito. Nang matuklasan ni Erisa kung sino ang lalaki, naging malamig at malayo ang kanyang tingin. Anong ginagawa mo dito? Walang kabaitan ang boses niya dahil puno ng hinanakit. With his thick skin, Regan replied concerned. Nalaman kong na-hospital ka, at nag-alala. Ako, kaya, pumunta ako para bisitahin ka. Hindi na kailangan yan. Nanatiling walang pakialam si Erisa. Mr. York, nakikita na patuloy kang naghahanap ng mga paraan upang abalahin ang aking asawa, tila marami kang oras sa iyong mga kamay. Ang nangingibabaw na tono sa boses ni Benjamin ang dahilan ng panginginig ni Regan. I'm here to visit Isa. You can't be too selfish, Mr. Graham. After all, I'm her father. Maliban na makita ko ang kalagayan ng anak ko. Malinaw na nakalimutan ni Regan ang katotohanan na malupit niyang pinutol ang relasyon sa kanyang anak na babae at ngayon ay nagpapanggap na isang mapagmahal na ama. Sumili ang sardonic ng ngiti sa mukha ni Erisa. Ang kanyang kawalang hiyaan ay naguguluhan sa akin. Sino ang anak mo, Regan? Bakit hindi ko alam na ang anak mo ay nasa ward na ito? Naging awkwardness ang ekspresyon ni Regan. Isa, nagkamali ako.
Please don't be mad at me. How's your health? Seryoso ba? Ano bang problema? Kabanata 1212. Sinulyapan ni Erisa si Regan at diretsyong sinabi, okay lang ako. Tumango si Regan bilang tugon. Natutuwa akong marinig iyon. Tumingin siya kay Erisa at sinilip si Benjamin. Napakagaan ko na ikaw ay maayos. Kumunat ang noo ni Erisa. Naiintindihan niya ang personalidad ni Regan tulad ng likod ng kanyang kamay, he could act shamelessly to a great extent. Nang makita niya kung paano siya hinanap ni Regan sa ganoong disguise, alam niyang wala siyang silbi. Gayunpaman, hindi nagkusa si Erisa na tanungin siya kung ano ang kailangan niya. Pagkatapos ng lahat, pinutol niya ang lahat ng relasyon sa kanyang ama at ayaw niyang magkaroon ng anumang bagay sa pamilya York dahil ang kanilang kasakiman ay walang hangganan. Kung si Erisa ang nasa pinakamababa, baka ayaw pang tumingin sa kanya si Regan. Nasa gilid ni Erisa si Benjamin, panay ang tingin kay Regan. Kitang-kita ang ugali ng una sa kinatatayuan niya. Nang makita ni Regan na tahimik silang dalawa, tumahimik siya at kinagat ang bala sa pamamagitan ng pagtatanong kay Erisa, Isa, may mga problema sa kumpanya natin. Marami sa mga business partner natin ang nag-terminate sa mga kasunduan natin. Can you please talk to my son-in-law about this matter? Maingat na sinulyapan ni Regan si Benjamin. Ang una ay hindi nang ahas na makiusap kay Benjamin ng mag-isa. Naintindihan naman ni Erisa ang nangyayari. Placidly, she said, dapat mong hanapin ang mga nag-terminate ng iyong mga kontrata at kasuhan sila. Bakit ka pupunta sa amin? Ano ang kinalaman niyan sa asawa ko? Hindi alintana kung ang bagay ay may kinalaman o wala kay Benjamin, malinaw na ipinahayag ni Erisa na ayaw niyang tumulong. Benjamin, ikaw, alam mo ang tungkol sa bagay na ito, di ba? Kahit na sigurado si Regan na si Benjamin ang nasa likod ng kanyang negosyo na nasa gulo, wala siyang magawa dahil wala siyang ebidensya na magpapatunay dito. Hindi mo pinansin ang aking mga salita. Nagpakita na ako ng awa sa pamamagitan ng hindi pagkuha ng iyong kumpanya. Hindi naman ito itinanggi ni Benjamin habang tinitigan niya ng masama si Regan nang hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon. Benjamin, at the end of the day, we're a family. It's only beneficial if we remain harmonious with one another. Your actions has caused my company to stop their operations. Can you please allow them to continue to work with US? Nag-aalalang pinunasan ni Regan ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Kung makuha ni Benjamin ang kumpanya ko, mawawala sa akin ang lahat. At alam kong kaya niyang gawin iyon. Isa, please persuade Benjamin. Kung ililibre niya ang kumpanya ko, pangako hindi na kita guguluhin pa. Hindi nakiramay si Erisa sa nagpapanik na si Regan, ngunit hindi rin siya natuwa sa sitwasyon. Hindi niya sinisisi si Benjamin sa ginawa nito. Sa halip, na-touch siya na pinuntirya nito si Regan dahil sa kanya. Problema mo na ayaw makipagtrabaho sa iyo ng iba. Ano ang kinalaman nito sa asawa ko? Ikaw mismo ang mag-isip, hindi kita matutulungan. May kalayaan ang asawa ko sa mga desisyon niya, kaya walang silbi kahit magmakaawa ka sa akin. Ganyan ka na ba kagustang tumulong sa akin? Gusto mo ba talagang makitang malugi ang kumpanya? Nadismaya si Regan sa pagwawalang bahala ni Erisa. Dapat siyang tumulong sa kumpanya. Ano ang mabuting maidudulot sa iyo kung mawawala ng negosyo ang kumpanya? Bagamat nasa mabuting lugar kayo ni Benjamin ngayon, hindi kayo makikinabang kung malugi ang aming pamilya. Kahit na ang pamilyang York ay hindi maihahambing sa pamilyang Graham, itinuturing pa rin kaming isang prestihiyosong pamilya sa Delmore at hindi dapat nasa ganoong pagbagsak. Kung malugi ang pamilya natin, at maglaho ang damdamin ni Benjamin para sa iyo sa hinaharap, magkakaroon ka pa kaya ng magandang buhay sa pamilya Graham. Ang mga salitang ito ay tumatakbo sa isip ni Regan, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin iyon ng malakas kay Erisa sa harap ni Benjamin. Kahit na hindi malugi ang kumpanya, hindi pa rin ako nakikinabang dito. Bahagyang sinulyapan ni Erisa si Regan. Hindi ito nag-abala sa kanya kung ang York Group ay nabangkarote o hindi dahil wala siyang kinalaman sa kumpanya. Ikaw, nagiging desperado na si Regan. Pagkatapos, isang pahiwatig ng panunuyo ang dumaan sa mga mata ni Erisa. How about you transfer your shares to me? Siguro magiging interesado na akong panatilihing nakalutang ang York Group sa oras na iyon. Bumagsak ang mukha ni Regan. How dare you go after my company's shares, you unfilial daughter? Nang makitang ayaw ni Regan na gawin iyon, napangisi si Erisa. Let's be honest here,
I know you're not willing to do so. Pero bakit kita tutulungan kung hindi mo naman ako binibigyan ng kapalit? Kabanata 1213. Sa tingin mo maaari kang humingi ng mga kahilingan batay sa aming mahinang relasyon sa dugo. Wala akong natatandaan na nagkaroon ako ng anumang relasyon sa iyo. Mula pa noong bata ako, hindi mo ako binigyan ng labis na pagmamahal bilang ama. Sa katunayan, tahimik mong kinukonsinti ang mga gawaing pang-aapi ni Heather at ng kanyang anak. Bakit hindi mo isinaalang-alang noon na maaaring dumating ang araw na kakailanganin mo ng tulong ko? Hindi mo man lang ako kailanganin ng tulong. Ako na may kawalang interes. Halos manlumo ako, iniisip kong lahat kayo ay napupuot sa akin dahil hindi ako magaling na gawin ang anumang bagay para sa akin, ngunit nais mong samantalahin ako ngayon. Namumula sa kahihiyan si Regan habang nakikinig. I'm sorry, Isa, nabigo kita. Hindi alam ni Erisa kung gaano siya nagsisi, pero wala na siyang pakialam. Isa lang ang kondisyon ko. Kung gusto mong tulungan kitang iligtas ang kumpanya, kailangan mong ibigay sa akin ang lahat ng shares ng York Group, kasama na ang mga nasa pag-aari ni Miranda. Nakaharap na sila sa akin. Bakit ko pa sila ipagpatuloy? Wala na akong pakialam. I want Regan to hand the company to me personally. Mukhang problemado si Regan. Ayaw niyang ilipat kay Erisa ang shares niya at maging ni Miranda. Magiging walang kwenta ang shares mo kung malugi ang kumpanya. Desisyon mo kung gusto mong mabuhay ang York Group o patuloy na humawak sa mga shares na iyon. Hindi naman dapat ako ang may kumpanya. Kung ayaw mo, hindi rin kita pipilitin. Nagpatuloy si Erisa sa paglalaro ng hardball. Mukhang walang balak makipag-ayos si Erisa. Bangaling si Regan kay Benjamin. Hanggat nagpapatuloy siya sa kanyang pag-atake, babagsak ang York Group. Ganon pa man, ayoko namang ilipat ang kumpanya kay Erisa ng ganito lang. Sa halip na direktang tanggihan ang kahilingan ni Erisa, sinabi niya, ang paglipat ng lahat ng mga share sa iyo ay isang malaking desisyon. Kailangan ko munang pag-usapan ito kay Mira. Hindi ko alam kung papayag siya o hindi. Sa katotohanan, si Miranda ay walang mga bahagi. Lahat ng iyon ay nasa kanya. Gusto lang niyang bumili bilang. Maraming oras hanggat maaari dahil mayroon pa rin siyang pag-asa na magagawa ng York Group. Ikaw ang pumili. Hindi naman nagmamadali si Erisa dahil alam niya ang pinaplano ng kanyang ama. Kung ganoon, babalik ako at pag-usapan ang bagay na iyon kay Mira. Siya ay nasa isang hindi matatag na kalagayan ngayon, kaya maaaring matagal bago kita muling makontak, sabi ni Regan bago lumabas ng ospital. Ngumisi si Benjamin. Inutusan niya ang mga bodyguard na bantayan ang pasukan upang hindi muling makalusot si Regan. Kung gusto mo ng York Group, makukuha ko na lang. Hindi na kailangang makipaglaro sa kanya. Marahang hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Erisa at same time itong tinitigan. Napangiti si Erisa, sayang kong gawin iyon. Ngayong nasa posisyon na siya, mas interesante na i-pressure siya na ilipat ang kumpanya sa akin. Salamat, darling. Isang malalim na tingin ang bamalat sa mukha ni Benjamin. Thank God hindi nasira ni Regan ang mood niya. Alam mo ginawa ko, di ba ngayon mo lang inamin? Napatingin sa kanya si Erisa na may ngiti sa mga mata. Walang napala si Regan sa pananakit kay Benjamin. Pinunasan ni Benjamin ang tungkin ng kanyang ilong gamit ang kanyang mga daliri. Hihilingin ko kay Ethan na i-pressure pa ang York Group. Maya-maya, ipapakita sa iyo ni Regan ang mga bahaging iyon. Niyakap siya ni Erisa ng may pasasalamat. Salamat. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo at ngumuso. Hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Ako ang iyong asawa. Kung sino man ang magalit sa iyo ay haharapin ang aking galit. Binigyan siya ni Erisa ng isang halik sa pisngi. Paano kaya napunta sa akin ang kanyang dominanteng pagkilos? Bakit mo? Na-target ang York Group ng biglaan. Kabanata 1214. Pagdating ni Edwin kinaumagahan, lumapit din siya. Hindi ko sinabi sa iyo dahil nag-aalala ako na baka maapektuhan ang mood mo. Hinawakan ni Benjamin ang pisngi niya at hinalikan siya sa noo. Bahagyang nagulat si Erisa. Pumunta siya kinaumagahan. Paano niya nalaman kung saang ospital ako tinutuluyan? Hindi masama. To think nalaman niya pa ang kinaroroonan ko. Ngumuso si Benjamin. Don't worry. Hindi na siya makakapasok ulit dito. Magpahinga ka na lang. Tumango si Erisa. Saka tumitig kay Benjamin ng may marealize. Siya ba ang dahilan kung bakit hindi ka pumunta sa opisina? Sa palagay ko wala akong may tatago sa iyo. Pinisil ni Benjamin ang kanyang ilong ng masuyo. Sa kabila ng aking pinakamahusay na pagsisikap, nakapasok pa rin siya. Ayos lang.
Hindi mo alam na magkaila siya bilang isang staff. Malamig na ipinikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, sinuhulan niya ang isang tao sa ospital. Ito ay hindi isang isyu na dapat gawin ng basta-basta. Kung ang mga kriminal na may malisyosong intensyon ay lumusat dito, maaari silang magdulot ng hindi na mapananawli na pinsala. Ang katotohanan na nakuha ni Regan ang uniforme ng ospital ay nangangahulugan na may binili siya. Sandali lang, kailangan kong tumawag. Tinapik ni Benjamin ang kanyang ulo, senyales na magpahinga na siya. Pumunta siya sa gilid at nag-dial ng number. Nang sagutin ni Sean ang tawag ni Benjamin, dinadala niya sina Darius at Mary para sa isang check-up. Anong problema, Benjamin? Tulungan mo akong imbestigahan kung paano nakalusot si Regan dito. Nakaka-intimidate ang malamig na boses ni Benjamin kaya na-pressure si Sean. Pumasok siya. Hindi ba't hiniling ko sa mga bodyguard na itaboy siya? Tingnan mo agad. Kinagat ni Sean ang kanyang mga lobby at sinabing, ipapacheck up ko ngayon sina old Mr. Graham at Madam Mary. Pwede ba mamaya? Damat, hindi ko akalain na susulpot na naman si Regan. Isa akong walang kakayahan na tanga. Binaba ni Benjamin ang tawag. Sa pag-aakalang galit na galit si Benjamin, mabilis na hiniling ni Sean na may pumalit sa kanya habang pumunta siya sa control room para tingnan ang footage. Makalipas ang 10 minuto, natuklasan niya ang katotohanan. Kaagad, inutusan niya ang Departamento ng Human Resource na tanggalin ang caretaker. Pagkatapos noon, kinontak niya si Benjamin. Napagmasdan ko na, Benjamin. Tinanggap ng isang caretaker ang suhol ni Regan. At binigay sa kanya ang kanyang uniforme. Tinanggal ko na ang empleyadong iyon. Makakatanggap ka ng isang video mula sa akin sa ilang sandali. Hindi na nagulat si Benjamin sa resulta at tinapos ang tawag. Natulala si Sean. Nagalit ba talaga ako kay Benjamin? Tiningnan ko ito kaagad pagkatapos matanggap ang mga utos niya. Ipinadala niya ang surveillance footage kay Benjamin. Sandaling pinanood ni Benjamin ang video bago pinatay ang kanyang telepono. Nang mapansin iyon, nagtanong si Erisa, may nahanap ka na ba? Oo, natanggal ang empleyado. Itinagol ni Benjamin ang kanyang telepono sa kanyang bulsa at lumapit sa kanya. Kailangan kong dumalo sa isang pulong ngayon. Manatili ka sa ward. Kung kailangan mong gumamit ng banyo, tawagan mo ako. Nanlaki ang mata ni Erisa sa pagkalito. Saan ka pupunta para sa meeting? Pwede ka bang bumalik ka agad? Humalaklak si Benjamin. Nasa ospital. Oh, akala niya sa opisina siya magme-meeting. You should go. Then, don't worry about me. I've used the bathroom not long ago. Kung may kailangan ako, tatawagan kita. Tumango si Benjamin at inakbayan siya bago umalis. Nang bumalik si Sean sa tabi ni Darius, inabisuhan siya ni Benjamin na sumama sa kanya sa isang pulong. Nagmamadali siyang pumunta sa conference room. Sa sandaling nakita niya ang pagkunot ng noo ni Benjamin, hindi niya maiwasang makonsensya. Si Benjamin, na nakaupo sa yulunan ng mesa, ay iniwas ang tingin kay Sean at sa mga executive ng ospital. Nagpalitan ng tingin ang lahat, nagtataka kung ano ang nangyayari. Masyado silang natakot para magtanong. Si Benjamin ay hindi kailanman nagparaya sa isang pagkakamali tungkol sa kapabayaan ng pamamahala. Pinagalitan niya ang mga executive ng ospital kaya wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na huminga ng malakas. Kabanata 1215. Tumagal lamang ito ng 30 minuto dahil nag-aalala si Benjamin na hindi mapakali si Erisa sa pananatili sa ward na mag-isa. Hindi na ako maninindigan para sa isa pang isyu sa pamamahala tulad ng nangyari ngayon. Na-dismissed. Tumagal lamang ito ng 30 minuto dahil nag-aalala si Benjamin na hindi mapakali si Erisa sa pananatili sa ward na mag-isa. Hindi na ako maninindigan para sa isa pang isyu sa pamamahala tulad ng nangyari ngayon. Na-dismissed. Oo, Mr. Graham. Lahat, pati si Sean, ay nakahinga ng maluwag nang matapos ang meeting. Palihim na sinulyapan ni Sean si Benjamin ngunit sinalubong niya ang matalim nitong tingin na ikinagilty niya. Naglakad si Benjamin pabalik sa ward ni Erisa. Bumalik ka na. Nagulat si Erisa nang makita ang kanyang mabilis na pagbabalik. Tumango si Benjamin at naglakad papunta sa kanyang kama. Maikling issue lang. Gusto mo bang gumamit ng banyo? I think I do. Actually. Tumingin sa kanya si Erisa at tumango. Ihahatid kita doon. Binuhat siya ni Benjamin mula sa kama. Pinulupot ni Erisa ang kanyang mga braso sa kanyang leeg, nagniningning. Habang seryoso ang ekspresyon nito, nagtanong siya, bakit Sam imangot? Hindi ba naging maganda ang pagkikita? Hindi. Tumingin sa kanya si Benjamin at bahagyang lumiwanag ang mukha nito.
Nilakihan siya ni Erisa at ngumiti nang makitang hindi na siya masyadong seryoso. Pupunta ka pa ba sa opisina ngayon? Hindi, mariing sabi ni Benjamin. Ihahatid ni Ethan ang mga dokumento ko dito. Wala namang urgent. I'll stay with you in the hospital. Mamaha ang init sa puso ni Erisa. Kung malalaman ito ng iba, akalay nilang pinipigilan kita. Hindi sila maglalakas loob, panunuyan ni Benjamin. Marami akong taunang dahon, kaya isaalang-alang na gumamit ako ng isa ngayon. Napangiti si Erisa. Gusto ko magpahinga ka, pero dito ka rin nagtatrabaho. Dati, kapag na-hospital siya, nagtatrabaho pa siya. Obvious naman na workaholic siya. Hindi mo kailangang mag-alala sa trabaho ko. Ako na ang bahala. Tinapik ni Benjamin ang kanyang ilong. Ngayon, bilisan mo at gamitin ang banyo. Humajijek si Erisa. Pagdating ni Regan sa gabi, ang paghihirap at pag-aalala ay nakasulat sa kanyang mukha. Hindi lamang ako nabigo na makahanap ng isang paraan upang iligtas ang kumpanya ngayon, ngunit ang mga produkto ng kumpanya ay nahayag din na isang panganib sa kaligtasan. Higit pang mga kumpanya ang magwawakas ng kanilang kontrata sa amin nang hindi kailangang bayaran ng multa para sa paglabag dito. Ang ilan sa kanila ay walang kahihiyang nagdemanda sa akin. Ang kumpanya ay nahihirapan na sa pananalapi. Hindi rin ito kayang humawak ng mga demanda ng sabay-sabay. Sinusubukan ba nila akong patayin? Ito ay tulad ng isang kakilakilabot na chain reaction. Sa bilis na ito, wala nang gustong makipagtulungan sa York Group. Masisira ang ating reputasyon. Anong problema? Tanong ni Finley nang makita niyang malungkot ang kanyang anak sa couch. Kababalik niya mula sa pagbisita sa isang kamag-anak at walang ideya kung ano ang nangyari. Hindi ako tinanggap ng asawa mo nang bumalik ako, at hindi ko alam kung saan nagpunta si Mira. Wala akong mahanap. Mukhang nagalit si Finley. Tumangala si Regan sa kanyang ina at iminungkahi, paano kung manatili ka muna sa dati naming tahanan simula bukas, Nay? Bakit? Naguguluhan si Finley. Nang mapansin ang pagsimangot sa mukha ng anak, lumapit ito at umupo sa tabi nito. Be honest with me, may nangyari ba? Napabuntong hininga si Regan at sinabing, oo, kaya dapat kang bumalik bukas ng umaga. Sa ganoong paraan, hindi na kita kailangang mag-alala. Pinaikit ni Finley ang kanyang maulap na mata. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Matutulungan kita. Hindi mo kaya. Ang kumpanya ang nagkakaproblema. Ayaw. Ding banggitin ni Regan ang tungkol sa relasyon ng kanyang asawa at anak dahil nakakahiya. Kahit na walang pakikialam ni Benjamin, ang kumpanya ay magdaranas pa rin ng napakalaking pagkalugi. Bakit kailangang gumawa ng katangahan ang anak ko? Mas higit pa iyon sa dahilan para manatili ako. Hindi ko kayang iwanan ka na lang at wala nang gagawin. Magkasama tayong gagawa ng plano. Naniniwala akong kaya mo nang lampasan ang bagyong ito. Kapag nalampasan na natin ang balakid na ito, magiging maayos muli ang lahat. Naantig si Regan sa sinabi ng kanyang ina. Kabanata 1216. Hindi ganoon kadali, Nay. Natatakot ako na hindi ako magtagumpay sa oras na ito. Sa sobrang pressure, hindi napigilan ni Regan na ibunyag ang kanyang nararamdaman. Na-offend namin si Benjamin sa pagkakataong ito, at tumanggi si Isa na tumulong. Humingi pa siya ng shares ng kumpanya. Tapos na ang kumpanya. Hindi ganoon kadali, Nay. Natatakot ako na hindi ako magtagumpay sa oras na ito. Sa sobrang pressure, hindi napigilan ni Regan na ibunyag ang kanyang nararamdaman. Na-offend namin si Benjamin sa pagkakataong ito, at tumanggi si Isa na tumulong. Humingi pa siya ng shares ng kumpanya. Tapos na ang kumpanya. Kumunat ang noo ni Finley at nag-aalalang nagtanong, ano ang kinalaman nito kay Isa? Hindi ba kasama ni Isa si Benjamin? Dahil sa kanya, dinadala ako ni Benjamin sa isang sulok. Ngayon, hindi lang nawawalan ng negosyo ang kumpanya, kundi kailangan din itong umubo ng malaking kabayaran. Tapos na ang kumpanya. Nagsimulang humagulgol si Regan at martilyo ang kanyang hita. Siguro ang asong iyon ang nagutos sa kanya na gawin ito. Siya ay isang walang awa na ingrate. Ano ang sinabi ko sa iyo noong nakaraan? Dapat ay iniwan mo siya. Ngayong siya ay naging isang mayaman na kapareha, handa na siyang makuha ka. Sumpa ni Finley. Napalunok si Regan ng isang baso ng alak, nang hihina at walang magawa. Napakaganda ng ginagawa ko para sa sarili ko sa Delmore bago nakilala si Benjamin. Ngayong sinusubukan ni Benjamin na lunurin ang aking kumpanya, sa palagay ko ay hindi magiging madali para sa akin na ibalik muli ang aking dating kaluwalhatian maliban kung handang iligtas ni Isa ang York Group at tumulong. Nasaan na ang asong iyon?
Galit na galit si Finley at hindi niya kayang makitang nahihirapan ang kanyang anak. Bakit mo naman natanong yan, Ma'am? Hindi sinagot ni Regan ang tanong dahil natatakot siyang magalit si Finley kay Erisa. Magsusumamo ako sa kanya para sa iyo. Pinalaki siya ng aming pamilya. Utang niya sa amin iyon. Sa palagay ko ay hindi gugustuhin ni Mr. Graham ang isang babae na buo ang kanyang sarili at handang puntiryahin ang kanyang sariling pamilya. Nawala ang sama ng loob sa mga mata ni Finley. Sabik na siyang harapin si Erisa ng mga sandaling iyon. Huwag mo nang palin ang mga bagay, Nay. Wala ka nang mararating sa kanya ngayon. Manatili ka na lang sa bahay. Siya ay kasalukuyang na ospital. Kung pupuntahan mo siya at saktan siya muli, mas malamang na hindi maliligtas ni Benjamin ang ating pamilya. Di ba sabi mo kasama niya ngayon si Benjamin? Bakit gusto pa niya ang shares ng pamilya natin? Paano siya matako? Walang pakialam si Finley kung si Erisa ang may kasalanan. Gusto lang niyang sisihin ang nakababatang babae sa lahat. Sa sobrang sama ng loob ni Regan ay hindi na siya nag-abalang ipaliwanag ang sitwasyon at nagpatuloy sa pag-inom. Kinaumagahan, matapos tanungin ni Finley ang driver ni Regan kung aling ospital ang binisita ni Regan, nagtungo siya sa parehong lokasyon. Nagpanggap si Finley na isang mabait na matandang babae na bumibisita sa isang doktor at madaling nakapasok sa ospital. Pagkatapos makipag-chat sa nurse na humahantong sa kanya sa consultation room, nalaman ni Finley kung nasaan ang ward ni Erisa. Habang naghihintay siya sa pila, pinaalis niya ang nurse bago pumunta sa ward ni Erisa sa inpatient building. Maya-maya ay nakita niya ang ward ni Erisa na binabantayan ng mga bodyguard. Ang asong ito ay siguradong namumuhay ng magandang buhay, na nananatili sa gayong dekalidad na ospital. Isang masamang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Nang makalapit sa mga bodyguard, magiliw na nagtanong si Finley, nandito ba ang isa ko? Sinubukan niyang tumingin sa bintana ngunit hindi niya magawa. Nagpalitan ng tingin ang dalawang bodyguard, 12 at 13. Ang matandang babaeng ito ba ay kamag-anak ni Mrs. Graham? Kilala mo si Mrs. Graham? Ako siya, Lola. Pinili ni Finley na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang lola ni Erisa mula sa panig ng kanyang ama. Kung sa bagay, kung alam ni Erisa na bumibisita siya, tatanggihan niya ang kanyang pagpasok. Oh, I see. Please wait for a moment. Ipapaalam muna namin kay Mrs. Graham ang iyong pagdating. Hindi agad pinapasok ng mga bodyguard si Finley dahil hindi pa nila ito nakikilala. Bukod pa rito, hindi sila sigurado kung siya nga ang sinasabi niyang siya. 12 ang pumasok sa ward upang ipaalam kay Erisa ang pagdating ng matandang babae. Okay. Naghintay si Finley sa pasukan sa halip na pumasok. Makikilala ako ni Erisa, diba? Kabanata 1217. Nang marinig ang pahayag ng 12, natigilan si Erisa. Lola, paano niya nalaman kung nasaan ako? Wala siya sa Delmore, at siya ay. Nang marinig ang pahayag ng 12, natigilan si Erisa. Lola, paano niya nalaman kung nasaan ako? Wala siya sa Delmore, at nasaan siya? Tanong ni Erisa. Nasa pintuan, sagot ng 12. Napakunot ang noo ni Erisa at sinabing, papasukin mo siya. Inihayag na siguro ni Regan ang aking kinaroroonan. Anong ginagawa niya dito? Noon, hindi lang ako pinalayas ng tatay ko, iniwan din ako ng side ng nanay ko. Oo, Mrs. Graham. Agad na inimbitahan ng 12 si Finley. Namula ang mukha ni Erisa nang makitang si Finley ang bisita at hindi ang kanyang lola. Bakit hindi ko alam na lola ko kayo? Hindi ako makapaniwala na handa siyang magsinungaling para makilala ako. Bahagyang namula ang mukha ni Finley. Pinaalalahanan niya ang sarili na naroon siya para humingi ng tulong kay Erisa at umiwas sa pagmumura. Nabalitaan ko sa tatay mo na na-hospital ka kaya binisita kita. Ngumisi si Erisa. Nalaman ng 12 na may mali at nag-aalalang nagtanong, Lola mo ba ang babaeng ito, Mrs. Graham? Hindi. Mapanuksong tiningnan ni Erisa si Finley, na malamang ay kinaiinisan niya kaysa kay Heather. Maaaring hindi ako ang iyong lola, ngunit ako pa rin ang iyong lola, Isa. Napangiti si Finley nang nakakaakit. Tumahol ang 12, anong problema mo, matandang paniki? Bakit ka nagpanggap na lola ni Mrs. Graham gayong lola kanya? Alam nila ni 13 na nakalusot si Regan sa ward ni Erisa kahapon. Dahil si Finley ang ina ni Regan, naniniwala sila na siya ay kasing takot din nito. Dahil dito, hindi nila nilayo na tretuhin siya ng magalang. Ay, sandali na nakonsensya si Finley bago tumugon ng nakatuwid ang likod. Isa ka lang subordinate. How dare you speak to me like this? Ako ang lola ni Mrs. Graham,
kaya igalang mo ako. Sinulyapan ng 12 si Erisa, nag-aalalang nasaktan siya nito. Ayos lang, 12, paniniguro ni Erisa. Umalis ka muna sa kwarto. 12 tumingin kay Erisa bago kay Finley. Kailangan kitang bantayan sa ward, Mrs. Graham. Kung hindi, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag kay Mr. Graham ang sitwasyon kung nasugatan ka. Nang mapansin ang pagniwi ni Finley, napatawa si Erisa. Paano mo nasabi ang ganyan? Bakit ko sasaktan ang apo ko? Natigilan si Finley. Sandaling natahimik si Erisa. Anong ginagawa mo dito? Siguradong wala siya dito. Nag-aalala siya sa akin. Kung tutuusin, walang dumadalaw sa kanilang kamag-anak sa ospital na walang dala. Nang makitang hindi nabigla si Erisa, lumuhad si Finley sa tabi ng kama. Nagiinuman ng tatay mo simula nang umuwi siya kagabi, Isa. Sa sobrang dami ng nainom niya, nasuka siya. Tulungan mo naman siya, Isa. Hindi na siya bumabata. Ayaw mo namang mag-collapse siya, di ba? Umaasa ang pamilya natin na suportahan tayo ng tatay mo. Please, tulungan mo ang tatay mo, Isa. Siya ang nagpalaki sa'yo. Walang ekspresyong tumingin sa kanya si Erisa. Hindi ko siya kasosyo sa negosyo. Paano ko siya matutulungan sa kanyang bagsak na negosyo? Mas mabuting humingi ka ng tulong sa kanyang mga kasosyo sa negosyo kaysa sa akin. Siya ang tatay mo, Isa. Maganda ang pakikitungo sa iyo ng pamilya namin. Paano ka naging malupit? Natutuwa ka bang makitang nalugi ang pamilya natin? Galit na galit si Finley. Nakaluhod na ako, hindi pa rin tumulong ang asong ito. Anong ingrate? Ngumuso si Erisa. Iisipin na napakabilis niyang nabunyag ang kanyang tunay na kulay. Dapat kang maging isang komedyante kung naniniwala kang ang pang-iinsulto sa akin araw-araw ay itinuturing na maayos na pakikitungo sa akin. Ang iyong kawalang hiyaan ay talagang nasa ibang antas. Itatanggi mo ba ang iyong ginawa sa nakaraan? Iniwasan ni Finley na makipag-eye contact sa kanyang apo, ang kanyang kumpiyansa ay humihina. Oo, ininsulto kita, pero para sa ikabubuti mo ito. Pero hindi ka binugbog o pinagalitan ng tatay mo. Lagi siyang naging mabuti sa iyo. Kabanata 1218. Kung pinakitunguhan ninyong mabuti si Mrs. Graham, nakatulong sana siya sa sarili niyang ama. Siguradong lumampas ka na at pinutol mo pa ang relasyon ni Mrs. Graham. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Dumura sa 12. Hindi sinsero ang matandang paniki na ito, sinusubukan pa niyang i-guilty trip si Mrs. Graham. Galit na galit si Finley, ngunit patuloy siyang tinutuyan ni 12 bago pa siya makapagsalita. Sa tingin mo ba magugustuhan mo kung araw-araw kitang iniinsulto? Sa ngayon, itinuturo ko lang ang pagmamaltreto ng pamilya mo kay Mrs. Graham, pero naiinis ka na. Bakit guilty trip siya? Bakit sa tingin mo kailangan kanyang bigyan ng kamay pagkatapos ng lahat ng kakilakilabot na ginawa ng pamilya mo sa kanya? Pumalakpak si Erisa kay 12 sa isip niya. Mahusay na sinabi, 12. Iniligtas niya ako sa problema ng pag-iwas sa kanya. Napaka-selfish, makasarili na babae. Hindi pinansin ni Finley ang 12 at tinanong si Erisa, gusto mo bang makitang malugi ang kumpanya, Isa? Tinatamad na tinitigan ni Erisa si Finley. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nais ko. Ito ay tungkol sa kung ano ang pipiliin ninyong lahat. May masamang tingin sa mga mata ni Finley. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit, sumimangot siya, alam kong hinahangad mo ang mga share ng York Group, asong babae ka. Ipagpatuloy mo ang pangangarap, hindi ko hahayaan na makuha mo ang mga ito. Sa tingin mo ba ay Diyos ka dahil lamang sa nakasama mo ang isang taong mas mayaman kaysa sa pamilya York? Hinihintay ko ang araw na iniwan ka ng iyong lalaki. Kung wala ang suporta ng pamilya natin, wala akong magiging kaaway balang araw. Papatayin ka sana ng babae ka pa. Pinagmasdan ni Erisa ang napakapangit na anyo ni Finley nang nakakunot ang noo at umungol, hinding-hindi darating ang araw na iyon. Umalis ka, labas, nang kakalad ka rin na ni 12 si Finley palabas, sinimulan niyang basagin ang mga bagay sa silid. Pagkatapos, napahiga siya sa lupa, umiiyak. 13 ang pumasok sa silid at nakita si Finley na nagtatangkang magkunwari ng kanyang mga pinsala. Kumaibat ang gilid ng kanyang lobby bago niya muling tiniyak, hindi mo kailangang matakot, Mrs. Graham. Sabay-sabay natin siyang itatapon sa labas ng kwarto. I dare you. Ay demanda ko kayong lahat dahil sa pagbagsak ko. Hinawakan ni Finley ang kanyang dibdib at kumilos ng walang galang. Utos ni Erisa, itapon mo siya sa ospital. Ipaalam din kay Regan na huling araw na ngayon. Mabangkarote ang York Group bukas.
Hindi pa niya gustong mabangkarote ang York Group. Gayunpaman, matapos magdulot ng kaguluhan si Finley sa silid, nagbago ang isip niya na ilabas ang kanyang galit. Oo, Mrs. Graham. Kinaladkad ng 12 at 13 si Finley palabas nang walang pakialam sa kanyang kaligtasan. Nagkunwaring nahimete si Finley, ngunit ang sakit ng pagkaladkad ng kanyang mga braso sa lupa ay labas na hindi niya kayang tiisin. Mabilis siyang tumayo at tinuro ang mga ito. How dare you to attack a old woman? Ay dainmande ko kayo. Kung gayon, ay mande mo kami. Sa tingin mo ba ay natatakot kami sa iyo? Maaari ka naming ipadala diretso sa istasyon ng pulisya ngayon at makulong ka ng ilang buwan pagkatapos ng pagkabansot na hinayla mo sa silid ni Mrs. Graham. Banta ni 12. Nanginginig si Finley at tumigil sa paggawa ng eksena. Agad na pinalayas ng 12 at 13 si Finley palabas ng ospital. Scrum ngayon, o tatawag tayo ng mga pulis. Matapos malaman ang tungkol sa kaguluhan na idinulot ng kanyang ina sa ward ni Erisa, nakaramdam ng pagkagalit at kawalan ng magawa si Regan. Walang paraan na makakagawa ako ng diskarte para tulungan ang kumpanya na makayanan ang pagsubok na ito sa isang araw. Hanggat ayaw niyang isuko ang kanyang mga bahagi, hindi siya handang makipagsapalaran. Wala siyang magawa lalo na nang dumating si Ethan sa York Group na may dalang mga dokumento. Hindi ko ito pipirma. Kung kailangan kong ibigay ang aking mga bahagi sa sinuman, ito ay sa aking anak na babae, hindi kay Benjamin. Tiningnan siya ni Ethan ng masama. Ang York Group ay hindi karapat-dapat sa atensyon ni Mr. Graham. Kung hindi dahil kay Mrs. Graham, direktang sisirain ni Mr. Graham ang York Group na magliligtas sana ng maraming problema. Sa anumang kaso, pipirmahan ko lang ang mga bahagi sa aking anak. Kabanata 1219. Iniulat ni Ethan ang bagay kay Benjamin sa telepono, at pumayag ang huli sa kahilingan ni Regan. Nakakagulat na dumating si Benjamin sa ospital bago sina Regan at Ethan. Natigilan si Erisa. Bakit ang aga mo umalis sa trabaho? Tanghali na siyang nagtanghalian sa ospital kaya hindi na siya nagtagal. Napangiti si Benjamin sa kanyang ilong. Bakit? Ayaw mo akong makita. Hindi iyan ang sinasabi ko. Napangiti si Erisa. I just find it a bit odd. Di ba sabi mo may mga bagay kang dapat asikasuhin? Ginawa ko, ngunit hindi sila mahalaga kumpara sa iyo. Gusto ni Regan na pirmahan ka ng personal dahil nag-aalala siyang sakupin ko ang York Group. Baka sa mukha ni Erisa ang pagkalito. Hindi ibig sabihin na kailangan mong magmadaling bumalik dito. Natatakot akong mabuli ka niya. Alam ko kung ano ang mga York. Naantig ang pakiramdam, nagpahayag ng pasasalamat si Erisa. Salamat, darling. Nagugutom ka ba? Bumili ako ng pagkain para sa'yo. Iniharap sa kanya ni Benjamin ang tinapay na binili niya habang papunta sa ospital. Nang damaloy sa kanyang ilong ang mabangong amoy ng inihuro ng lutuin, napalunok siya sa sarap. Bilhan mo ako ng tinapay. Tumango si Benjamin. Gusto mo bang kainin ito ngayon? Oo. Inagaw ni Erisa ang tinapay, binuksan ang packaging nito, at kumagat. Ang sweet mo, darling. Napakabango. Ito talaga ang gusto ko. Kinain niya ang tinapay hanggang sa nilalaman ng kanyang puso. Napaawang ang labi ni Benjamin habang pinapanood siyang kumakain. Dahan-dahan. Eto, kumain ka. Dinala ni Erisa ang tinapay sa gilid ng kanyang bibig. Tiningnan siya ni Benjamin ng mabuti bago kumagat. Medyo matamis, ngumiti si Erisa at kumagat ulit. Hindi naman ganoon ka-sweet. Kung ako mismo ang bumili nito, hiniling ko sa kanila na gawin itong mas matamis. Tumawa si Benjamin at sumulyap sa mesa. Natapos mo na ang matamis na sarsa na binili ko. Manamham. Natapos ko ito sa umaga. Pagkatapos niyang maubos ang isang uri ng tinapay, sinimulan niyang kainin ang isa pa. Umaalingaw-ngaw ang halimuyak sa loob ng silid na naging dahilan ng pagdila ng 12 at 13. Sobrang inggit ako kay Mrs. Graham. Pagkain lang ang dinala ni Mr. Graham para sa kanya. Pagdating ni Ethan kasama si Regan, nakita niya ang duo na lumulunok. Anong ginagawa niyong dalawa? Saway ni Ethan nang mamataan ang mga bodyguard na nagpapahinga. 12 at 13 agad na umayos ang likod at seryosong binati si Ethan, Mr. Frank. Iniwas ni Ethan ang kanyang tingin sa dalawa. Gising ba o tulog si Mrs. Graham ngayon? Sumulyap kay Ethan, sumagot si 12, sinasama ni Mr. Graham si Mrs. Graham sa loob. Nandito na si Mr. Graham. Natigilan si Ethan. Mabilis yan. Sandali lang. Magsusumbong muna ako kay Mr. Graham, sabi ni Ethan kay Regan.
Kumatok si Ethan sa pinto at pumasok pagkatapos makatanggap ng pahintulot na gawin iyon. Mr. Graham, Mrs. Graham, dumating na si Regan. Nang makita ni Ethan sina Erisa at Benjamin na nagsasaya sa kanilang pagkain, naunawaan niya kung bakit ganoon ang kinikilos ng dalawa sa labas. Anong kamangha-manghang aroma? Dapat itong eksklusibong tinapay ng Drawbridge Dining. Lumingon si Benjamin kay Ethan. Hayaan mo siyang maghintay. Ngumiti si Erisa kay Benjamin. Alam niyang sinasadya niya iyon. Sa tingin ko dapat natin siyang pasukin. Gusto kong matapos ito ng mabilis. Magiliw na iminungkahi ni Benjamin, dapat siyang maghintay hanggang sa matapos ka munang kumain. Ayos lang. Maaari kong pirmahan ang dokumento habang kumakain. Kung mas maaga itong matapos, mas mabuti. Ang York Group ay mayroon. Ay inihatid sa akin, pagkatapos ng lahat. Mas mabuting tanggapin ko na bago pa magbago ang isip ni Regan. Hindi na ito ay magbabago ng anuman. Ito ay isang bagay ng oras bago ang York Group ay sapilitang sa posisyon na ito. Ngayon lang nauna sa schedule. Lumingon si Benjamin kay Ethan. Papasukin mo siya. Kabanata 1220. Sinundan ni Regan si Ethan sa kwarto. Nang makita niyang pinapakain ni Benjamin si Erisa ng tinapay, bahagya siyang natigilan. Ganyan kalaki ang pagmamahal ni Benjamin kay Isa. Sinundan ni Regan si Ethan sa kwarto. Nang makita niyang pinapakain ni Benjamin si Erisa ng tinapay, bahagya siyang natigilan. Ganyan kalaki ang pagmamahal ni Benjamin kay Isa. Pakiusap, umupo ka, Mr. York. Si Ethan ang responsable sa pagpapakita ng mabuting pakikitungo kay Regan. Binuhusan niya si Regan ng isang basong tubig. Habang kumakain si Erisa ay tumungo si Regan at umupo sa gilid imbes na istorbohin siya. Napukaw ang gana ni Ethan nang malanghap niya ang bango ng tinapay habang nakatayo sa gilid. Kinakabahan, hinimas ni Regan ang kanyang mga kamay. Hindi niya inaasahan na magpapakita si Benjamin. Nanlalabo ang mga mata ni Erisa nang makita niyang nagpupunas ito ng pawis sa noo. Hindi ko inaasahan na ganito siya kakabahan. Nang tumingin si Regan, nagsimula siyang, narinig ko na handa ka lamang na ilagay ang iyong pirma kung magkikita tayo ng harapan. Oo, tumayo si Regan at humakbang patungo sa kanyang anak. Gayunpaman, napatigil siya sa paglalakad nang makasalubong niya ang matalim na tingin ni Benjamin. Ang mga share ay para sa iyo, kaya kailangan kong ipirma sa iyo ng personal. Ayokong mahulog ito sa kamay ng iba. Maingat, sinulyapan niya si Benjamin. Umawang ang labi ni Erisa at tumingin kay Benjamin. Hindi nabigla si Benjamin dahil wala siyang pakialam kay Regan. Sa malamig at nakakatakot na tono, hiniling niya, dahil nandito ka, pirmahan mo na lang ito. Ang pagbili ng mas maraming oras ay hindi makakabuti sa York Group. Natatakot na tinitigan ni Regan si Benjamin at pabulong na humiling, maaari ko bang makipag-usap ng pribado sa aking anak na babae, si Mr. Graham? Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Anong balak mo? Wala lang. Si Isa lang ang gusto kong i-chat. Natagpuan ni Regan na imposibleng kumilos ng matigas sa harap ni Benjamin dahil maaaring lapidin siya ng huli na parang surot. Bakit hindi ka lumabas saglit, darling? Walang mangyayari. I'll call for you if I need your help. Tiwala si Erisa na hindi gagawa ng marahas na bagay ang kanyang ama. Iniisip ko kung ano pa ang gusto niyang pag-usapan sa akin. Napabuntong hininga si Benjamin. Huwag kang masyadong emosyonal, okay? Kung may mangyari, sigawan mo ako. Nasa pintuan na ako. Ngumiti si Erisa at tinapik ang likod ng kamay niya. Alam ko, huwag kang mag-alala. Hindi naman kasi may death wish si Regan. Hindi niya tatantanan si Benjamin sa akin. Bukod sa kumpanya, ang buhay niya lang ang inaalala niya. Kahit nasa dulo ng kanyang katalinuhan, hindi siya gagawa ng isang bagay na walang ingat na ilagay sa panganib ang aking buhay. You better behave yourself. Saktan mo si Erisa and your family go down with you, babala ni Benjamin bago pinalabas si Ethan. Isang awkward na ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Regan nang marinig iyon. Tahimik ang kwarto habang hinihimas ang mga kamay at nakatingin kay Erisa. I'm sorry for all the terrible things I did to you in the past, Isa. Hindi ko nagagawin ang mga bagay na iyon sa iyo. Ang gusto ko lang ay makausap ka. Kung gayon, itigil mo na ang pag-ikot sa bush. Nakahiga si Erisa sa kama, mukhang walang pakialam. Para siyang may edad na 10 taon sa isang araw. Hindi na siya gaanong masigla gaya ng dati. Ako ang nagtatag at bumuo ng York Group, kaya tinuturing ko itong anak ko.
Maaari kong ibigay sa iyo ang mga bahagi, ngunit maaari mo bang ipangako sa akin na hindi mo sila ililipat sa ibang pamilya? Sandaling natigilan si Erisa. Huwag kang mag-alala, si Benjamin ay walang pakialam sa York Group. Sa ngayon, ang kumpanya ay baon sa utang. Ito ay mahalaga lamang sa iyo. Gusto ko lang na makabalik sa kanila ang mga share ng York Group. Si Heather at ang kanyang anak na babae ay walang pakialam dito, tama ba? Kung ganoon, aagawin ko lahat ng shares at pagselosa nila ako.